Magandang araw, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po again sa ating video presentation message na again uulitin ko palagi na ito po'y patuloy nating ginagawa dahil as of this time, ito po ang alam natin na maibahagi po natin ang salita ng Diyos sa lahat ng mga kapatiran at sa lahat ng makakita, makapanood sa bidyong ito sa YouTube. Mga kapatid, dahil ito ay naka-upload sa YouTube. Ngayon po ay Sunday, October 6, mga kapatid. Ito'y bilis po ang panahon, malapit na po mag-December. Malapit na pong matapos ang 2024. Ito po yung quarter na kailangan po tayo mag-evaluate, no? Tingnan po natin ano po ba ang nangyayari sa buhay natin sa buong taon para kung makita natin na may kulang pa, ano pa natin, mahabol pa natin dahil may isang quarter pa. Kung productive po ba ang ating taon at tayo po ba'y mabunga at nagiging effective as believer, as child of God. Tayo pa ay naging ilaw sa ating sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran. Ngayon po ang pag-usapan po natin mga kapatid ay know your God, no? Kailangan makilala mo ang iyong Diyos. Ito po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 8 and verse 9. He will punish those who do not know God. Sabi ng Bible, according to St. Paul, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Dalawang bagay pong pinag-usapan dito na paparusahan ng Diyos ang lahat ng hindi nakakilala sa Kanya at hindi kumilala sa Kanya at ayaw sumunod sa salita ng Diyos o yung gospel or yung ebanghelyo. Ang verse 9 po sabi to, they will punish with an everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. So siya po'y, ang tao po'y hindi kumilala sa Diyos at hindi niya kilalanin ang Diyos. Ayaw niyang sundin ang salita ng Diyos. Siya po'y parusahan sa walang katapusang destruction and walang katapusang separation from the presence of God, mga kapatid. So ito po'y hindi biro. Kailangan po natin ay tingnan at bigyan ng pansin. Mga kapatid, dalawang bagay po kasi yung ayaw kilalanin muna natin si Lord. Una, kilalanin. Pangalawa ay sundin. Kung kilala na po natin si Lord, kailangan nating sundin ang kanyang gospel. But una sa lahat, yung makilala po natin ang husto ng ating Panginoon. Ngayon po, ang pag-usapan natin is Know Your God. Kilala mo ba ang Diyos? Mga kapatid? Ngayon po, sa Bisaya po para sa lahat ay usa sa pinakadako nga tahas sa kinabuhi maong mailhan nimo ang misteryo sa Dios. Alam mo yung God is mystery po yan eh. Yung mystery po yan eh. Sabi po ng Colossians chapter 1:27, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Ang Panginoon, ang Diyos kasi is misteryo. Alam niyo po yung mystery. Yung mystery, mga kapatid, ay ang ibig sabihin ng mystery is something not understood but needs to discover. Hindi mo naintindihan pero kailangan mong i-discover, kailangan mong makita, kailangan mong pagtuunan ng pansin. That's mystery. Mga kapatid, sabi po dito sa Bisaya, ang mystery is mga butang nga kinahanglan nimong uting kayon. Kinahanglan mong halongkatin, mga bagay kailangan mong halongkatin. Sa Bisaya pa nindot og hinam sa siyang nga masayran. Ito po'y thrilling. Kailangan mong malaman. Ito yung mystery. Sabi po ng Bible sa Colossians chapter 1:27, mystery kasi yung which is si Christ. Misteryo po yun eh. Mga kapatid, Colossians 1:26, the mystery that has been kept hidden for ages and generation but is now disclosed to the believers. So saan po binuksan ni Lord yung mystery para hindi siya manatiling mystery doon po sa ating generation, no? Sa lahat ng naniwala, sa lahat ng naniwala at sumampalataya sa Diyos, mga kapatid, doon po makita na hindi mystery kasi makilala mo ng gusto ang Diyos.
makita po natin sino siya. Pero sa mga taong hindi kumilala sa Diyos ay nanatiling misteryo. Ano ba talaga ang Diyos? Sino po ba siya? Kaya nga sabi po ng Bible, kailangan natin kilalanin ang Diyos at kailangan natin pong makilala dahil ang Diyos po ay naghahanda po ng punishment sa lahat ng tao, anong religion mayroon siya, saan siya umanib na relihiyon, saan siya napabilang na religion pag hindi niya kilala ang Diyos. Mga kapatid, seryoso po ang Biblia. Ang sabi po doon na God will punish them with an everlasting destruction. Mga kapatid, paparusahan po ng Diyos. So ngayon sa lahat ng makarinig sa message nito, sabihin ko po sa inyo, gaano po ba natin kakilala ang Diyos o kinilala po ba natin siya sa ating mga buhay? There is only one life we have. Mayroon tayong isang buhay. That greatest assignment is, this life is kilalanin muna natin ang Diyos, mga kapatid. Sa edad mula tayo ipinanganak at nagkaroon ng malay hanggang tayo mamatay. Yun ang time natin na mga kapatid, kilalanin natin ang Diyos. At ilang taon, kailan po ba natin makilala ang Diyos? Ako po'y nakilala ko po ang Diyos at the age of 17, running to 18. Doon ko po nakilala dahan-dahan ang Diyos. At hanggang ngayon gusto ko pang lumalim pa ng gusto sa Panginoon. Amen po. Kaya hindi po ako nangamba, hindi po ako natakot na ako po'y nag full time in the ministry. Iniwan ko po yung trabaho ko at ako'y nag full time sa ministry dahil kilala ko po ang aking Diyos, nakilala ko po ang aking Panginoon na siyang may-ari ng aking buhay. Hindi po ako natakot kahit saan anumang gawin. Hindi po ako natakot dahil kilala ko po ang aking Diyos. Ako po ay nakarating ng Basilan as a missionary pastor, nakarating ng Hulu-Sulu. Mga kapatid, bilang missionary pastor, hindi po ako natakot dahil kilala ko po ang aking Diyos. Mga kapatid, hindi niya ako pinabayaan, hindi po niya ako iniwanan. Nandun po siya kahit saan ako nandun po siya dahil kilala ko po ang Diyos. Depende po yan sa ating pagkakilala sa Kanya, mga kapatid. Ngayon po, lahat ng nakarinig sa message na ito, ang tanong ko pong gustong iwan sa inyo, gaano po ba natin kakilala ang Diyos? At pangalawa, kilala po ba natin ang Diyos? Kasi ang sunod doon is susundin natin ang kaniyang salita. Yan ang pagkailan nimo sa Diyos o ang pagtuman sa iyang pulong maoy maghatag nimo kasiguruan sa pagpahilayo sa kalaglagan. That's the only way nga tayo po'y mapahalayo, tayo po'y makaiwas sa kapahamakan, sa punishment of the Lord. Ang sabi doon na with an everlasting destruction. Dalawang bagay po ang pinakamalaga, makilala natin ang Diyos at sundin natin ang kanyang salita. So mga kapatid, mayroon po kasi mga bagay na kailangan natin maintindihan. Number one, in Thessalonians chapter 1 verse 8, he will punish the people those people who do not know God. He will punish those who do not know God. Amen. Pag hindi mo nakilala ang Diyos, 100% yan. There is punishment naghihintay. Meron pong naghihintay. And kung ayaw natin sundin ang kanyang salita. So, number one, kinahanglan nga mailhan nato ang Diyos. Kailangan po nating makilala ang Diyos. Mga kapatid. Ngayon, pagtuo ang unang moturok o makita pag nakaila kita sa Diyos. Ulitin ko po, pag nakilala mo ang Diyos sa Bible na paraan dito po, sa kanyang salita, hindi po kasi itinago ng Diyos ang kanyang sarili sa Biblia. Wala pong ibang libro, wala pong ibang book na nagpakilala sa Diyos. Ito lang po, sa Bible lang po, walang iba. Hindi po natin makilala ang Diyos sa anumang mga fairy tales, mga kapatid. Makilala po natin ang Diyos dito po sa banal na kasulatan. Ngayon po, pag nakilala mo ang Diyos, sisibol po yung panampalataya. Mga kapatid, sisilang po yung panampalataya pag nakilala mo ang Diyos. Bakit? Mga kapatid, ang sarap pong makilala ang Diyos. Kaya sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Pag tayo po'y nakarinig, of course, pag nakarinig tayo patungkol kay Kristo, the message is heard through the word of Christ, sisibol po ang panampalataya. Sisibol po, kaya sabi ko maraming taong walang panampalataya sa Diyos. Bakit? Hindi po nila nakilala ang Diyos. Hindi po kasi natin makilala ang Diyos through religion. You cannot know God. You cannot understand God through religion.
Mga kapatid, maintindihan lang po natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Bihira lang at bihira ako, kunti lang taong seryoso talaga nagbasa sa kanyang salita, mga kapatid. Yun po ang sabi ng Romans 10:17, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Iiba ang mga preacher ngayon eh. Ang tinuturo lang ng religion, silang tama, silang unang religion. Ito yung una ang tinuturo, hindi naman si Christ lang ang tinuturo eh. Pag religion ay tinuturo mo, ang pinakinggan mo, pag religion ang pinakinggan natin, magiging religious tayo. Pag ang message ang pinakinggan natin about Christ, maging Christian ho tayo. Amen po. Ngayon po yung Romans 10 verse 14, sabi po ng Bible, Romans 10 verse 14, mga kapatid, ito po, unsaon nila pagkaluwas kung dili sila muto, unsaon nila pagtuo kung dili sila makadungog, unsaon nila pagkadungog kung walay magwali kanila. How can they be saved? How can they call on the name of the Lord if they will not believe? On how will they will believe? How they believe if they will not hear the word of God? And how they will hear without mag-preach kung walang magtuturo? Paano sila makarinig kung walang magtuturo? Paano sila, mga kapatid, maliligtas kung hindi sila manampalataya, sasampalataya? Paano sila sasampalataya kung yung walang nagpipreach? Kung hindi sila makarinig, paano sila makarinig kung walang nagpipreach? Ang ipipreach natin, sabihin ko po sa lahat, ay about Christ, hindi po patungkol sa church, hindi po patungkol sa religion. Ang mensahe pong na sisibol, kailangan na sisibol sa ating puso na magkukunik sa Diyos ay yung pong message about Christ. Because faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Mga kapatid, so number one po, ulitin ko po, pagtuo, faith, panampalataya po ang unang sisibol sa taong nakakilala sa Diyos. Ngayon, kung hindi po natin nakilala ang Diyos, parallel speaking, hindi po natin, kaya wala po tayong panampalataya sa Diyos. Kung wala ho tayong panampalataya sa Diyos, dahil hindi natin nakilala ang Diyos. Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, pag nakilala mo ang Diyos, maniwala ka sa Kanya. Bibelieve ka sa Kanya. Amen? Amen po. Pangalawa, pagsalig o makasalig kita niya. Pag makilala po natin ang Diyos, mga kapatid, ay doon po ang trust, yung pong tiwala ay sisibol po sa buhay natin. After faith, yung pong trust. Alam niyo po ba, alam po natin yan, yung tiwala, maibigay lang po yan sa mga taong nakakilala at magkakilala. Kunwari, ako po, pag hindi niyo po ako kakilala, hindi po tayo magkakilala, hindi po kayo basta-basta magtiwala sa akin. Mga kapatid, kunwari lang, mayroon kayong 1,000,000, dala-dala mo, bit-bit mo yan. At magkasama tayo sa isang bus, magkatabi tayong nakaupo sa isang bus. Tapos bababa ka at magsi-CR ka. Yung 1,000,000 mo ay bit-bitin mo yan, dadalhin mo yan. Hindi mo basta-basta iwan sa upuan dahil hindi kita magkakilala. Hindi tayo magkakilala, mga kapatid. At kung wala kang tiwala sa akin, mga kapatid, hindi mo po iwan yan. Kahit mahirapan ka, dadalhin mo yan. Pero pag kilala mo ako, may tiwala ka sa akin, pwede mong iwan yan. Because ang trust po ay nabibuild pag nakilala po natin yan. Mga kapatid, bakit maraming taong walang tiwala sa Diyos? Kasi hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya yung problema nila pasan na pasaan sa tao, mga kapatid. Kaya maraming taong nabibigatan kasi hindi nila maibigay yung problem, yung pong kabigatan sa Diyos kasi walang tiwala sa Diyos. Mga kapatid, sabi po ng Bible, mapalad yung taong nagtitiwala sa Diyos. Mapalad, susumpain yung taong magtitiwala sa kanyang lakas
at sa kanyang sarili at magtitiwala sa tao. Jeremiah 17 verse 5, cursed is the one who trusts in man. Verse 5, verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord. Ulitin po, mapalad po isang taong nagtitiwala sa Diyos. Again, hindi po tayo magtitiwala sa Diyos at basta-basta magtitiwala sa Kanya pag hindi po natin siya nakilala. At gustong sabihin sa inyong lahat, pag nakilala mo ang Diyos, magtitiwala ka sa Kanya at ang Diyos mapagkatiwalaan. Ulitin ko po, ang Diyos ay mapagkatiwalaan. Wala pong sinabi ang Diyos, wala po siyang pangako na hindi natutuparin. Mga kapatid, pag nagtiwala ka sa Kanya. And sabi po ng Bible, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Ito po ay instruction na magtiwala ka sa Diyos from the bottom of your heart, sa buong puso magtiwala ka. At sabihin ko po sa lahat ng makarinig sa message ito, napakadaling sabihin, magtiwala. Pero ang tiwala doon po makita sa mga circumstansya, sa mga problems, trials na may encounter natin, sa lahat ng mga bagay, mga sitwasyon na ang hirap intindihin. Doon po kailangan ang tiwala sa Diyos, mga kapatid. Amen. Lalo na pag wala tayong pera, marami tayong mga pagsubok, marami tayong bayarin. Doon po makita yung tiwala natin. Bakit? Sabihin ko po sa inyo, pag sa Sandila, ang dami mong trabaho, dami mong hinahabol na trabaho, ang dami mong bayarin, doon makita pag hindi ka nag-church, makita din wala kang tiwala sa Diyos. Pero pag nag-church ka, inuna mo si Lord dahil may tiwala ka sa Kanya. Sabihin ko po sa inyo, hindi po natin maibigay ang ating tiwala pag hindi natin siya nakilala. Kaya sabi ng Bible, kilalanin muna natin ang Diyos. That God will punish those people who do not know God. Bakit? Hindi kasi maibigay yung pagtiwala, yung tiwala natin pag hindi po natin siya nakilala. Kaya sabihin ko po sa lahat ng makinig sa message nito, pagkilala po natin ang Diyos, 100% kaya mo magtiwala sa Kanya. At sabihin ko po sa inyo, mapagkatiwalaan po ang Diyos. Amen. Mga kapatid, ang aking kinabukasan ay ipinagkatiwala ko po sa Diyos. Marami pong nagtanong sa akin, graduate po ako ng 4 years sa BSIT course. At sabi po ng iba, bakit ako nagpastor? Wala namang pera diyan, wala naman diyan, wala kang kinabukasan diyan. Yun ang sabi ng iba. Pero mga kapatid, may tiwala po ako sa Diyos at ako po'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya pinili ko pong magpastor. Iniwan ko po ang aking trabaho. Iniwan ko po ang aking profesyon. Dahil mahal ko po ang Diyos. Dahil nagtiwala po ako sa Diyos. At may tiwala po ako sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, and praise God, to God be the glory. Nakita ko po yung kamay ng Diyos gumagalaw sa aking buhay. Bagamat Pastor Danny, hindi naman perfectong tao. Marami din akong pagkukulang. Marami din akong mga pagkakamali. Marami din akong mga shortcomings. But praise God, mapagkatiwalaan po ang Diyos. Ang sinabi ng Diyos, if we confess our sins to God, He is faithful and just and to forgive all of our sins and cleanse us from our unrighteousness. Ako po yung maraming pagkakamali, pero mapagkatiwalaan po ang Diyos. Nga ang Diyos po ay handang magpatawad sa lahat ng tao magpakumbaba, sa lahat ng tao magsisi ng kanyang kasalanan. Kung mayroon tayong kabigatan, pag lumapit tayo sa Diyos, sabi ng Lord, come unto me, and I will come unto me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Mapagkatiwalaan po ang Diyos. Bigat na bigat ng yung mga pinapasan mo sa buhay, lumapit ka sa Panginoon. Gaganda at gagaan yung buhay natin dahil mapagkatiwalaan po ang Diyos. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Kung anumang sitwasyon mayroon tayo ngayon, nahirapan ka kapatid, hindi mo alam ang direction, hindi mo alam mayroon anong mayroon sa unahan, magtiwala ka sa Diyos. Again, hindi po natin basta-basta maibigay ang ating tiwala sa Diyos hanggat hindi natin siya makilala. But ang una po'y kilalanin mo at kilalanin po natin ang Diyos. Amen? Ngayon po ang pangatlo, ito po, kung nakita pagsalig sa Diyos, number one, if we have trust in the Lord, kung mayroon tayong tiwala sa Diyos, number one, ay uunahin natin siya. Pag hindi po natin nauna si Lord, of course, dahil kulang po ang ating tiwala sa Kanya. Kaya hindi natin siya nauna. Pag nagtiwala tayo sa Diyos, mag-tithes po tayo, magbigay po tayo. Pag may tiwala tayo sa Panginoon. Pero wala tayong tiwala sa Kanya, bakit ko po ibigay? Sabihin ng tao, ako ang naghanap buhay, ako ang kumita, ako ang nagtrabaho. Sa akin, ako ang gagastos. Of course, mga kapatid, sa iyo yan eh. Pero may tiwala ka sa Diyos, may pangako ang Diyos pag nagbigay ka. Then God will bless you more. Sabi po ng Bible. Ngayon, pangalawa po ay mutikang kita sa lalong nga pag-ampo. Pag ang tao may tiwala sa Diyos, manalangin siya, magpipray siya. Bakit ang tao ayaw magpipray? Kasi wala siyang tiwala sa Diyos eh. Kadalasan mga taong busy. Sabihin ko sa inyo lahat, kung busy ka, kailangan mong manalangin ng gusto, busy ka eh.
para lahat ng galaw mo ay maayos. Sa lahat ng mga taong busy, hindi nagpipray yan eh. Kasi walang tiwala sa Diyos eh. Busy. Pag busy ang tao, ang kadalasang sinasacrifice nila yung prayer. Hindi na nagpipray dahil busy. Sinacrifice yung prayer. Mali. Pag busy ka, magpipray ka. Unahin mo yung prayer. Kailangan mong guidance ng Lord. Kailangan mo ang backup ng Panginoon. Kailangan mo ang wisdom of the Lord. Pangatlo po, pag may tiwala ka sa Diyos, mga kapatid, sayon kayo, napakadaling sundin ng Diyos. Kasi may tiwala ka eh. Bakit kayo sumunod sa mga politiko? Kasi may tiwala ka sa politiko, kaya kanyang-kanyang politician tayo. Bakit ka may tiwala? Bakit sumunod ka sa isang tao? Dahil may tiwala ka. Kaya may tiwala ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Amen? Amen po. Amen po. Amen. Praise God. Pangatlo po, pag mailhan mo siya, masabtan mo ang iyang katuyuan o tumong sa kinabuhi. If you know God, if you will know God, then you will understand the purpose of God in your life. Again, if you know the Lord, your God, kung makilala mo siya, maintindihan mo yung purpose of God sa buhay mo. You will understand the purpose of God in your life. Amen? Kaya sabi po ng Proverbs 19:21, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Pag kilala mo ang Diyos, ipaglaban mo yung purpose of God in your life. Pag hindi mo kilala ang Diyos, of course, sabihin mo, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Hindi yung purpose of God. Sa aking buhay po, personal testimony po, ako po'y naniwala na ako po'y isinilang sa mundong ito, sa mundong ibabaw, for this purpose. Magpastor ako. Kasi kung ako lang ang masunod, gusto kong magsundalo eh. Pangarap ko po yan, bata pa ako, gusto kong maging sundalo eh. Kaya po ako nag-advance ng training sa ROTC. Gumastos, nagpagod, at nagsakripisyo sa ROTC dahil gusto kong magsundalo. Pero wala talaga, hindi po talaga pwede eh. Dahil ayaw ng aking nanay ako'y maging sundalo. Of course. Hindi po talaga pwede eh na ako'y maging sundalo. Kaya po ako po pumunta ng Sibot nagtrabaho. Gusto kong maging owner ng isang company. Gusto kong mag-business. Gusto ko. Kaya ang dami ko pong pangarap. Pero alam niyo po, wala pa rin eh. Walang way. Kasi wala akong gana eh. Magbilang ng pera, malaki ng sahod ko. Wala akong joy magbilang ng pera eh sa aking trabaho. Pero pag ako'y nagpipreach, ang saya-saya ko. Yung mga kapitbahay, noon nung tinitirhan, yung mga kapitbahay malapit sa aking tinitirhan, nagpipreach ako, masaya ako, para akong nanalo ng sweepstake. Pag ang buhay nila nakita ko na nagbago, gumanda ang buhay nila through the word of God, then masaya ako. Kasi ito yung purpose of God in my life. Ang daming buhay na bago, ang daming buhay nabigyan ng guidance because of this calling. Tinawag po ako ng Diyos. Bagamat I'm not perfect, pero ako po'y pinilit, tinawag ng Diyos. Ito po yung purpose ng buhay ko. Ako po'y isinilang for this purpose. Naintindihan ko po. At nang naintindihan ko po, ako po'y sumunod sa purpose of God. Nilaban ko po yung purpose of God. At ako po'y nag-enjoy sa kanyang pagpapala. Ako po'y nag-enjoy sa kanyang blessings. Amen po. Amen po, you will understand the purpose of God in your lives if you know God, kung makilala mo ang Diyos. Sino po ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Gaano po ba natin siya kakilala sa buhay natin? Nang sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus kasi ay nakita natin sa Biblia dito sa mundong ibabaw. Siya'y bumaba sa lupa, galing po siya, isinilang po siya sa isang virgin na babae, si Mary, virgin, isinilang siya. Hindi sinipingan ng lalaki. Nandito siya sa lupa, napagod, natulog, at nagutom, pero siya po'y nagpakilala, siya ay God. Siya galing sa langit. Ang sabi niya, ang nakakita sa akin nakakita sa Ama, ang nakakita sa Ama nakakita sa akin. Hindi nga maintindihan ng mga tao eh. Siya galing sa langit. Siya ipinadala. Sabi ni Jesus, sirain niyo ang templong ito. Tinuro niya ang kanyang katawan, pero itatayo ko ito after 3 days. After 3 days, itatayo ko po ito. Sabi ng mga tao doon sa Biblia, kung tingnan po natin, ilang taon namin itinayo ang templong ito. Pero itayo mo ulit ng 3 days. Kaya hindi nila nakilala. Sabi nga ni Jesus, before Abraham was, I am.
Sabi ni Jesus, before Abraham was born, I am. Bago isinilang sa Abraham, nandito na ako. Kaya galit na galit yung mga tao. Ilang taon ka pa? 30 years old ka pa. Tapos si Abraham, ilang taon na? Nakalipas ngayon, hindi pa isinilang si Abraham, nandito ka na. Kaya nga hindi nakilala ng mga tao eh. Kaya ang mga tao, ang mga religious people, nag-isip sila paano nila patayin si Jesus. Paano nila patayin? Kasi hindi nila maintindihan eh. Sabi ni Jesus, ang Ama at ako, iisa lang. Mas lalong nagalit ang mga tao. Ang Ama at siya, naiisa lang. Kaya sila dumampot ng bato at batuhin nila si Jesus. Ang sabi nila kay sabi ni Jesus kala, saan bang banda na ako'y batuhin ninyo at patayin? Dahil ba kay gumawa ako ng mga himala? Sabi ng mga tao in John chapter 10, I'm referring sa John chapter 10. Basahin niyo po verse 30 to 33. Sabi ng mga tao, hindi ka namin batuhin dahil sa mga na himala na ginawa mo. Habatuhin ka namin dahil ikay tao at inangkin mo ay kay isang Diyos. Hindi na po kailangan i-discover natin na si Jesus ay tao dahil nakita siya tao pero ang pinakilala na siya galing siya sa Ama, siya po yung Diyos. And Titus 2:13, sabi po ng Bible that He is great God and Savior, Jesus Christ. He is our great God. Alam niyo po, bago po tayo na isinilang sa mundong ito, may purpose of God. Mayroon pong blueprint si Lord sa buhay natin. Mayroon na pong master plan si Lord sa buhay natin. Pag nakilala mo po si Lord, God will disclose His plan and purpose in our lives. Makita po natin yan. But ang napakalungkot, mga kapatid, sa lahat ng makarinig sa message na ito, pag hindi mo makilala si Lord, hindi mo makita yung purpose of God sa buhay natin. Sa lahat ng makarinig sa message nito, talaga bang andyan ka, saan ka nakatayo ngayon? Talaga bang andyan, yun ba ang purpose ng Lord sa buhay mo? Mga kapatid, you need to discover that. Habang kinilala mo ang Diyos, habang nag-grow ang relationship mo with the Lord, mga kapatid, habang lumalim ka kay Lord, makita mo yung purpose of God in your lives. Ako po, to God be the glory. Alam po, tanggap ko po. Ako po ay tinawag ng Diyos magpastor. Ang dami pong buhay na bago, ang dami pong buhay na tulungan because of this simple, ordinary life pinagkaloob ng Diyos sa buhay, sa aking buhay. Amen po. Dito po ako magtapos, mga kapatid. Mayroon po isang awit, gusto kong pakinggan ninyo. Mayroon po isang awit, mga kapatid. Ito po. The purpose of God while I am alive. I want to give my life something that'll last forever. Oh, I Napaganda pong awit na yan mga kapatid na I want to serve the purpose of God in my generation. Wala na pong ibang pinaka mainam na buhay. Yung buhay natin na gamit ayon sa purpose of God. Napakalungkot, maraming buhay na gamit hindi sa tamang plano ng Diyos. Hindi po sa purpose of God. Mga kapatid, hayaan niyo pong makilala natin ang Diyos at ma-discover, makita niyo po at maintindihan yung plano and purpose of God sa buhay natin. Kapatid, dito po ako magtapos. Mailahad o maihalad o maitugyan nimo ang imong kinabuhi dito niya. Pagkilala mo ang Diyos, if you know the Lord your God, pag nakilala mo, mai-offer mo, mai-surrender po natin ang ating buhay sa Kanya. Mai-commit po natin ating buhay sa Kanya. Ako po ay nag-commit 1992. Ang buhay ko po ay isinurrender ko po sa Diyos. Ang aking sabi noon, Lord, bahala ka sa buhay ko. I submit my life unto you. 1992. 32 years nang nakalipas, mga kapatid. Sinurinder ko po ang aking buhay kay Lord. Kaya si Lord po ang masunod sa aking buhay. Hindi po ako perfect sa ngayon. Mga kapatid, minsan pa ako nagkakamali. Minsan mayroon po akong mga desisyon na hindi rin. Pero basically, of my entire life, si Lord po ang masunod. Siya po at siya lang po ang masunod. Bakit? Nang nakilala ko po ang Diyos, karapat dapat po siyang pag-alayan ng aking buhay.
And He's the source of everything. Hindi po ako natakot anong mayroon sa unahan. Hindi po ako natakot, mga kapatid, na iniwan yung trabaho. Hindi po ako natakot ano ang aking future at sa future ng aking pamilya. Dahil alam ko po na hawak ng Diyos at kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, pati ang ating buhay. Ito lang ang hinihintay ni Lord, kailan po natin isurrender at ibigay yung buong buo ang buhay natin sa Kanya. Pag si Lord ang magko-control, magmamanage sa ating buhay, yun ang ibig sabihin doon, siya nang yung Lord sa buhay mo. Gusto po ni Lord yan eh. Siya po ang mag-manage sa buhay natin. Dahil pag siya ay nag-manage sa buhay natin, lahat ay magandang ating mga experience at karanasan, mga kapatid. Sabi mo na Romans 12:2, therefore I urge you, brother, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. Living sacrifice. Offer your bodies as living sacrifice for God's purpose, for God's mission. Pagkaloob mo, hayaan mo na yung katawan mo ay magamit ng Diyos for His purpose, a living sacrifice for God's purpose. Amen. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Ngayon po, pagkilala po natin ang Diyos. And panglima, of course, kilala po natin ang Diyos, tayo po ay makaiwas sa parusa. Sa parusa dahil God will punish those people who do not know God. Sabi po ng Biblia, God will punish those people who do not know God. He will punish those who do not know Him. So panglima po dito ay napakasarap po ay pagkilala po natin ang Diyos. Hindi po tayo paparusahan. Pangalawa po, letter B, kailangan po nating sumunod sa Kanya. Kailangan po nating sumunod sa Kanya. Ang principle of following Him, secure po tayo dahil siya nag-una, tayo po'y susunod. Huwag mo lang unahan ang Diyos. Pag sumunod tayo sa Kanya, mayroon pong requirements. That is, pag-usapan po natin yan sa sunod na mga episodes. Mayroon pong requirements. Pero hindi, kasi God will punish those people who do not obey the gospel. Gagawin po natin yung gospel. Ano yung tinuturo sa gospel? You will make disciples. Puproduce ka ng disciples. Ang naniwala sa Kanya, gagawin niya ang ginawa ni Jesus. Ano po bang ginawa ni Jesus? Siya po'y nag-produce, siya po'y siya po'y gumawa at gumagawa ng 12 disciples. So saan ngayon ang iyong 12 disciples? Kailan po ba natin umpisahan? Kailan po ba natin gawin yon, yung 12 disciples? So doon tayo mag-umpisa sa open sale. Sa open sale tayo mag-umpisa. Pag dumami yung open sale, pag dumami sila, doon tayo pipili ng 12. Gawin nating na close sale, gawin nating disciple. I-disciple natin. Pag hindi po natin i-obey ang gospel, hindi ho tayo makaiwas sa punishment of the Lord. Kaya hindi po secured ang ating eternity. So, ang secured po ang ating eternity sa langit if we will know God, kung makilala natin ang Diyos at gawin natin ang kanyang inuutos. Ito yung sabi ng Bible, mga kapatid. Sabi ni Jesus, why do you call me Lord? Lord, do not do what I say. Tawag-tawag kayo sa akin, hindi naman niyo gagawin ang sinasabi ko. Ito ay a sort of sentiment of the Lord. Kayo, why do you call me Lord, Lord? Tawag sa akin, Lord, Lord. Pero hindi naman niyo gagawin ang ginagawa ko. In 1 John chapter 2 verse 5, but if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. Pag gawin po natin ang kanyang salita, if anyone obeys His word, if anyone obeys my word, Jesus said, God's love is truly made complete in Him. So hindi pala kumpleto yung pag-ibig ng Diyos sa atin unless, mga kapatid, maintindihan po natin, unless susundin natin, gagawin natin ang kanyang salita. Saka palang makumplito ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Meaning, 50% pa lang, 60%, 80% pa lang pagmamahal ng Diyos na ating nai-enjoy. Pero magiging 100% pag tayo po'y susunod sa kanyang salita. Amen. Kaya tingnan po natin ang buhay natin. So parang maraming kulang kasi hindi rin natin ginagawa ang kanyang salita. Kaya kulang man. Pero gawin natin kanyang salita, magkumplito yan eh. God's love is truly made complete in Him. This is how we know that we are in Him. Amen po ba? Amen po ba? Amen po. Praise God. So, kailangan po natin sundin ang salita ng Diyos. Nandito naman si Pastor upang gabayan tayo para
unti-unti po nating magawa ang kanyang inutos at sinabi sa ating buhay. Amen po ba? Purihin po ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay itaas po natin ating kamay sa Panginoon. Habang itaas po natin ating kamay sa Panginoon, pikit po natin ating mata, hayaan po natin, pakinggan po natin ang awit na ito. I need you, Lord. Kilala po na, kailangan po natin si Lord. That's why humakbang at hahakbang po tayo na kilalanin po ang Diyos. Because we need the Lord. Pag nakilala mo ang Diyos, kaya mong awitin, Lord, kailangan kita. Dahil alam po natin siya ang solusyon sa lahat ng problema ng ating buhay, sa lahat ng pangailangan, sa lahat ng circumstansya, siya po ang solusyon. That's why kaya mong awitin, I need you, Lord. I need you, Lord. Come on, taas mo natin kamay sa Diyos. Pikit po natin ating mga mata, sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. The neighbor before, need you, Lord. I need you, Lord. Then I pray. I'll be by your side. Because I need the one to do that. I need you, Lord. Yes, Lord. Yesterday, I need you more. More than words to say, I need you, Lord. More than anything. Lord, as the time goes on, I'll be by your side. Because I never want to go back. To go back. Oh, God, I need you more. Yes, Lord, I need you, Lord. Come on, sambahin po natin ang Diyos. I need you, Lord. Where you can say, I need you more than ever before. I need you more. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ng bawat isa'y patuloy na humahakbang upang makilala po ang iyong sarili, ang iyong attributes at gawin po namin at sundin po namin ang iyong inuutos sa lahat ng makarinig sa message na ito. Patungan niyo po ng iyong kamay, ng iyong mapaghimalang kamay at Lord, ibuhusan mo po ng iyong kapangyarihan, yung banal na espiritu ng bawat isa. Pagalingin mo ang may sakit, pagalingin mo, Panginoon, ang nanghihina. Lord, papalakasin mo ang nanghihina higit sa lahat, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa. This is my prayer in the name of Jesus. Lord God, in Jesus' name, pour out your anointing, be upon them, Lord, sa lahat ng mga kapatiran na nakarinig sa message na ito. This is my prayer, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po. God bless po. God bless. God bless. God bless.